Napalingon si Leandro kay Sofia at agad niya itong inabutan ng isang basong tubig. Okay ka lang ba, Sofia? Wika ni Leandro sa dalaga. Salamat, Dr. Leandro. Kinakabahan na sagot ni Sofia sa kaibigan. Bakit ka nasamid? Totoo nasasali ako para makatabi kita sa pagtulog. Seryosong sabi ni Leandro kay Sofia. Nagbibiro lang naman si Xander sa mga nasabi niya. Kayo naman, Dok. Natatawang sagot ni Sofia kay Leandro. Seryoso naman ako sa sinasabi ko na gusto kita katabi sa pagtulog. Nakangiting sabi ng doktor. Hindi na lamang nagsalita pa si Sofia at nilingon na lamang ang kanyang asawa na nasa likuran nila. Hindi na maipinta ang mukha nito dahil sa selos. Nakasalubong na ang kilay ni Adrian at gusto na niyang saktan ng doktor dahil sa pagpapakita nito ng interes sa kanyang asawa. Kung pwede lang na ipamukha sa doktor na kasal na sila ni Sofia at ipapakita talaga niya ang marriage contract nila ni Sofia. Pero hindi pwede dahil lihim pa rin ang kanilang kasal. Hindi pwedeng malaman ng kanyang daddy na ikinasal na sila. Dahil siguradong pipilitin siya nito na i-divorce ang kanyang asawa at kanyang hiwalayan. Naiinis na siya dahil inuubos na siya ng doktor na ito. Kaya nilapitan niya si Sofia para tigilan na nito ang kanyang asawa. Love, magugas ka na ng kamay mo. Maraming mikrobyo dito sa kusina at gusto ko nang tapusin. Pagpaparinig at gigil na sabi ni Adrian kay Leandro. Hinugasan ni Adrian ang mga kamay ni Sofia at binulungan muli ang asawa. Napipiko na ako sa doktor na yan. Konti na lang malalagot na yan sa akin. Inis na bulong ni Adrian sa kanyang asawa. Pagpasensyahan mo na, mahal ko. Natatawa na lamang na sagot ni Sofia at lalo siyang kinilig nang makita ang tenga nito na namumula na sa galit at selos. Gusto ko nang sipain palabas ng apartment niyo yan eh. Inis pa rin na bulong ni Adrian sa tenga ni Sofia. Pinunasan nito ng tisyo ang mga kamay ng kanyang asawa at tinulungan na niya ito na maglagay ng mga plato at pagkain sa lamesa. Masayang kumain ang mga bisita nila Sofia at Xander. Ang daming nakain ni Adrian dahil sa hindi siya nagsasawa sa luto ni Sofia na adobong baboy. Ganon din si Dr. Leandro na nasarapan sa luto ni Sofia. Mama, sino po ang nanalo sa contest natin? Bibong tanong ni Xander at ngumiti pa sa kanyang ina. Tumigil ka nga anak. Nasarapan lang sila sa luto ni Mama Sofia kaya maraming nakain si Daddy Adrian at Dr. Leandro. Paliwanag ni Sofia sa kanyang makulit na anak. Ako ang nanalo, baby. Nakita mo naman nakailang sandok ako ng kanin. Wika ni Dr. Leandro at ngumiti. Ako kaya ang panalo. Mapakanin at ulam, nakailang sandok ako. Umuwi ka na nga, Leandro. Nakikikain ka na nga, gusto pang makitulog dito. Inis na sabi ni Adrian sa doktor at sinamaan ito ng tingin. Ano naman sa'yo? Bahay mo ba ito, Mr. Monteverde? At sa pagkakatanda ko, parang ako ang may-ari ng apartment na ito. Mayabang na sabi ng doktor kay Adrian. Talaga? Kayong may-ari ng apartment namin, Leandro? Nagulat na tanong ni Sofia at namilog ang mga mata. Oo, Sofia. Sa akin itong apartment. Isa ito sa mga investment ko. At alam mo na kung sasagutin mo na ako bilang nobyo mo. Nag-iipon na din ako talaga para sa pagpapakasal natin. Nakangiting sabi ni Dr. Leandro at kumindat pa kay Sofia. Daddy Leandro, hindi na po pwede magpakasal si Mama Sofia kasi... Sagot ni Xander, pero agad na tinakpan ni Adrian ang bibig ng kanyang anak dahil masasabi nito ang tungkol sa kanilang kasal. Anak, masamang sumabat sa usapan ng mga matatanda ah. Sige na, akit ka na sa kwarto mo. Pagsaway ni Adrian kay Xander. Pero Daddy, hindi pa po ako inaantok eh. Nakangusong sagot ni Xander. Baby, wag na matigas ang ulo. Susunod na kami ni Mama Sofia sa'yo.
Mag-uusap lang kami ni Dr. Leandro. Ani ni Adrian sa kanyang anak at hinatid na ang bata sa silid nito. Bakit hindi mo sinabi na sa inyo itong apartment, Dr. Leandro? Nakakahiya tuloy kasi minsan hindi ko kayo naasikaso. Nahihiya pa rin na sabi ni Sofia. Okay lang yun. Ayoko na mailang kayo sa akin ni Elena. Matagal na tayong magkaibigan, Sofia. Payagan mo na akong manligaw sa'yo. Seryosong sabi at tanong ni Dr. Leandro kay Sofia at hinawakan ng kanyang mga kamay. Pasensya ka na, Dr. Leandro. Sarado na ang puso ko. May nagmamay-ari na. At alam kong may mas karapat dapat sa'yo na babae. Dahil napakabuti mo. Gwapo at mayaman pa. Diretsong sagot ni Sofia. Sa likod naman ng pader ng kusina ay nagtago muna si Adrian at pinakinggan ang pag-uusap ng asawa at manliligaw na doktor. Napangiti siya sa sagot ni Sofia. Hindi pa rin ako susuko. Alam kong tatanggapin din ako ng puso mo. Handa akong maghintay kahit gaano pa yun katagal. Para sa akin, kayo na ang pamilya ko ni Xander. Determinado pa rin nasabi ni Dr. Leandro at ngumiti ng matamis. Desisyon mo yan, Dr. Leandro, pero ako, sinasabi ko na sa'yo ang sagot ko. Nag-iisa lang laman ng puso ko at yun ang ama ng anak ko. At mga magiging anak pa namin. Nakangiti na sabi ni Sofia at bumitaw na sa pagkakahawak sa kanya ni Leandro. Sa kinatatayuan ni Adrian ay kinilig siya sa mga narinig na sinabi ni Sofia at hindi niya napigilan ng mapangiti. Kaya hindi na niya matiis na lapitan ang dalawang nag-uusap. Hindi pa naman kayo kasal ah. May pag-asa pa rin ako, Sofia. Hindi pa rin ako susuko. Nandito lang ako sa likod mo. Para sa inyo ni Baby Xander. Malungkot na sagot ni Leandro. Hinawakan muli ni Leandro ang mga kamay ni Sofia at niyakap niya ito ng mahigpit. Basta, palagi lang akong nandito para sa inyo ni Xander. Bulong ni Leandro at hinalikan ng pisngi ni Sofia. Hindi na nakapagsalita pa si Sofia dahil sa pagkagulat sa mga ginawa at sinambit ng doktor sa kanya. At lalo pa siyang nagulat nang palapit na si Adrian at naniningkit na ang mga mata sa sobrang galit. Hinila ni Adrian ang doktor at agad na pinatamaan ng isang suntok sa mukha. Sa gulat ng doktor ay natumba ito at pinunasan ng nasugatan nitong labi. Bumangon naman ang doktor. Gumanti din ng malakas sa suntok kay Adrian. Sapul naman si Adrian malapit sa mata nito. Nang matauhan si Sofia, ay pumagitna na siya at inawat ang dalawang nagtatagisa ng lakas dahil nakita din niyang nanunood ang kanyang anak at hindi ito magandang halimbawa sa bata. Tama na please, nakikita kayo ni Xander. Galit na sigaw ni Sofia. Sofia, siya ang nauna na sumugod sa akin. Nakita mo naman, di ba? Wika ni Leandro. Ganyan ang napapala ng mga nangyayakap ng may asawa. Tigilan mo na si Sofia. Hindi na ako natutuwa sa mga ginagawa mo sa asawa ko. Galit na sigaw ni Adrian. Asawa? Nangangarap ka ba ng gising, Adrian? Huwag kang kumuha ng hindi sayo. Natatawang sagot ni Dr. Leandro at napangisin na lamang sa sinasabi ni Adrian. Napalingon na lamang siya nang biglang pumasok si Elena at napasigaw dahil sa pag-aalala. Oh my God! Anong nangyayari dito? Love triangle? Sigaw ni Elena. Tita Mami, Daddy Adrian and Daddy Leandro are fighting for Mama's heart. Bad po yung manakit, di ba po? Patakbong sabi at tanong ni Xander sa kanyang tita Elena. Oo, bad yun baby. Basta maintindihan mo din yun sa tamang panahon. Tara, akit na tayo sa room mo. Sagot ni Elena sa kanyang inaanak at pag-aya nito sa kanyang silid. Ako na ang sasama kay Xander. Love, tara na matulog na tayo. Maotoridad na sabi ni Adrian. Binuhat na niya ang kanilang anak at hinila ang kamay ni Sofia. Good night, Dr. Leandro. Asensya na.
Magalang na sabi ni Sofia sa doktor. Bakit ka humihingi ng pasensya? Wala ka namang ginawang mali. Dapat ngayang doktor na yan ang humingi ng pasensya sa'yo dahil basta ka na lang niya niyakap at hinalikan. Inis na sabi ni Adrian kay Sofia. Siyempre dahil nasaktan natin siya, Adrian. Sorry na. Hindi ko naman nakalain na gagawin niya yun. Naluluhang sabi ni Sofia. Masyado ka kasing mabait. Kaya kasi nasamantala ng katulad niya. Galit na sabi ni Adrian sa asawa. Anong dapat kong gawin? Malaki ang utang na loob ko kay Dr. Leandro. Dahil niligtas niya si Xander. Nakokonsensyang sabi ni Sofia. Hindi mo yun utang na loob sa kanya, Sofia. Trabaho nila ang magligtas ng buhay. Ani ni Adrian at kumalma nang makitang palapit ang kanilang anak. Daddy, Mama, bakit po kayo nag-aaway? Bakit ka po umiiyak, Mama Sofia? Takang tanong ni Xander at yumakap sa kanyang Mama Sofia. Hindi ako umiiyak. Inaantok na kasi si Mama. Tara, matulog na tayo, anak. Saad ni Sofia at hindi na nilingon si Adrian. Naiinis siya sa kanyang asawa dahil napakamainiti ng ulo nito. Sofia, sorry. Mag-usap muna tayo. Ani ni Adrian at hinabol ang kanyang mag-ina. Daddy, kamin po. Tabi na po tayong tatlo na matulog. Tag-aya ni Xander sa kanyang ama. Inayos na ni Sofia ang kama at nagbihis naman ng pantulog ang kanyang mag-ama. Agad naman siyang humiga sa gitna ng kanilang anak. Daddy Adrian, dito ka po sa tabi ko. Sa kabila naman po si Mama Sofia. Nagtawag ni Xander sa kanyang mga magulang. Nang nakahiga na sila Sofia at Adrian, ay nagtama ang kanilang mga mata. Agad naman na umiwas ng tingin si Sofia at ipinikit na lamang ang kanyang mga mata. Pero hindi papayag si Adrian na may samaan ng loob si Sofia bago matulog. Sorry, mahal ko. I love you. Bulong ni Adrian sa kanyang asawa at hinagkan ang noo nito, tungki ng ilong at labi. Napadilat naman ang mga mata si Sofia at ngumiti sa asawa at hinagkan din ang labi ni Adrian. Kahit anong gawin niya ay hindi niya matiis ang asawa. Nagising ng madaling araw si Adrian dahil nakaramdam siya ng uhaw. Kaya bumangon siya agad, mahimbing na natutulog pa rin ang kanyang mag-ina. Kaya kinumutan niya ito ng maayos. Bumaba na lamang siya at kumuha ng maiinom na tubig. Nang muli siyang umakyat sa kanilang silid, ay gising na si Sofia. Niyakap niya ang kanyang asawa ng mahigpit at hinagkan ang noo nito. Ang aga mo yatang nagising, love. Nagtatakang tanong ni Sofia. Bigla kasi akong nauhaw kaya bumaba ako sa kusina para uminom ng tubig. Okay. Tara na, love. Matulog pa tayo. Nakangiting saad ni Sofia. Halika na. Inaantok pa din ako. Tulog pa rin ba si Xander? Oo. Mahimbing pa rin ang tulog. Pasensya ka na sa mga nangyari kanina. Ayan ka na naman. Di ba sabi ko wag mo sanayin ang sarili mo na palagi ka nalang humihingi ng pasensya? Kasi masasanay ang mga abusadong tao na palagi ka nalang mamaliitin. Paalala ni Adrian sa asawa. Hayaan mo na lang ako. As okay na yung humihingi ng pasensya kaysa ako yung nangaapi. Hindi bagay sa akin yun. Nakangiting sagot ni Sofia at pumasok na sila sa kanilang silid. Inayos muna ni Adrian ang kobre kama at pinagpaga ng mga unan bago sila nahiga. Niyakap ni Adrian ang mahigpit ang kanyang asawa at bumulong rito. Parang gusto ko mag-picnic tayo ngayon. Bulong ni Adrian. Pwede naman, love. Mahimbing naman ang tulog ni Xander. Malambing na sagot ni Sofia. Kaya naman, agad hinalikan ni Adrian ang mga labi ni Sofia at tumabi na sa kanyang asawa. Puno ng pagmamahal ang kanyang paghalik kay Sofia. Nang biglang bumukas ang pintuan ng kanilang silid,
At pumasok ang inaantok pa nilang anak na si Xander at sinamaan sila ng tingin. Sa gulat ay napatayo si Adrian at lumapit sa anak. Anak, bakit gising ka pa? Takang tanong ni Adrian at binuhat si Xander palapit sa kanilang kama at naisip na nakalimutan pala niyang ilak ang pinto. Napakamot na lang siya ng kanyang ulo. Sorry anak, iniwan ka namin sa kwarto mo. Matulog ka pa ulit. Natatawa na lang si Sofia sa pagkadismaya ni Adrian. Ano pong ginagawa niyo mama at daddy? At lumipat po kayo dito sa kwarto mo. Diba sabi ko po tabi tayong tatlo? Nakangusong sabi ni Xander. Nagpipiknik kami anak. Nakanguwing sagot ni Adrian na nagulat din sa sinagot sa kanyang anak. Po, nagpipiknik po kayo dito sa room niyo? Inosenteng tanong ulit ni Xander. Ang ibig sabihin ni Daddy Adrian, matutulog na din sana kami. Pagsalo na sagot ni Sofia sa kanilang anak at niyakap na lamang niya si Xander ng mahigpit at itinabi na sa kanilang higaan para patulugin. Wala na silang magagawa kundi iset na lang sa ibang araw ang kanilang picnic. Nginitian na lamang niya si Adrian at sumenyas na matulog na sila at sa gitna nila si Xander. Nakaidlip lang si Adrian at muling nagising. Mag-aalas 6 na kaya gumising na lamang siya. Ipagluluto na lamang niya ng almusal ang kanyang mag-ina. Bago magluto, ay sinulyapan niya ang kanyang mag-ina at hinagkan niya ang dalawa. Nagprito siya ng ham, sunny side up na itlog, nagsangag din siya ng kanin at bacon na paborito ng kanyang anak. Nagtimpla na din siya ng kanilang kape at gatas ng kanyang anak. Masarap sa pakiramdam na pagsilbihan ng kanyang mag-ina. Nang mag-alas 7 na ng umaga, ay ginising na niya ang dalawa para makakain at makapaghanda na sa pagpasok sa school si Xander. Siya naman ay maghahanda na rin sa pagpasok sa opisina. Love, gising na, umaga na. Mag-almusal na tayo at papasok na din si Xander. Wika ni Adrian sa asawa. Xander, gising na, papasok ka pa sa school mo. Paggising din ni Adrian sa kanyang anak. Opo daddy, gising na po. Sagot ni Xander at bumangon na sa kama. Bumangon na din si Sofia at tinihanda na ang pagligo ni Xander. Pagkapaligo ni Sofia sa kanyang anak, ay binihisan na niya ito at sabay-sabay na silang kumain. Tuwang-tuwa si Xander dahil paborito niyang ulam ang nakahain. Wow, ang sarap naman pagmasdan. Ang saya ng pamilya niyo habang nag-aalmusal. Pagbati ni Elena na bagong gising din. Good morning Elena, kain ka na rin. Pagbati naman ni Adrian at inaya na din na kumain ng best friend ng kanyang asawa. Good morning best, tara kain na tayo. Luto lahat ni Adrian to. Morning po, Mami Ninang. Bati ni Xander at humalik sa pisngi ng kanyang Mami Ninang. Wow, sana all. Parang gusto ko na din mag-asawa. Kinikilig na sabi ni Elena at naupo na din sa hapagkainan para makapag-almusal na din. Mag-asawa ka na din kasi para magkaroon din ako ng inaanak at tumahimik na din yung buhay mo. Ani ni Sofia. At nagtawanan na lamang sila ni Adrian. Oo, maghintay lang kayo. Iinggitin ko din kayo sa lambingan ng magiging future hubby ko. Pabirong sabi ni Elena. Mauna na muna ako at magpapalit pa ako ng damit. May meeting pala ako ngayong umaga. Paalam ni Adrian at pumanik na sa kanilang kwarto. Sundan mo na at asikasuhin yung hubby mo at baka maghanap pa ng iba yan. Pang-aasar na sabi ni Elena. Okay, sige best. Pakisamahan mo muna si Xander Ready naman na yan siya pumasok. Sagot ni Sofia. At agad sumunod sa kanyang asawa para ihanda ang mga susuotin nito. Pag-akyat ni Sofia, ay nabutan niya nag-aayos na ng necktie si Adrian. At agad niya inagaw rito ang necktie. At siya na ang nagtali ng maayos. Ako na love. Ang ganda naman ng kulay ng necktie mo. Magiliw na sabi ni Sofia.
Ako lang naman ang namimili ng mga personal kong gamit. At mukhang iisa ang taste natin, mahal ko. Malambing na sagot ni Adrian. Hayaan mo, love. Ako na ang mamimili ng mga personal mong gamit at laging maghahanda bago ka pumasok sa opisina. Malambing din na tugon ni Sofia. Ang sarap naman ng may asawa na mag-aasikaso at mapagmahal ng sobra. Maraming salamat, love. Saad ni Adrian at hinagka ng kanyang asawa. Siyempre, kasi napakabait at lambing mo din na asawa. At ang ni Xander. Salamat din, Adrian. Nakangiting sabi ni Sofia at yumakap sa asawa. Magtuloy-tuloy na kaya ang magandang samahan ng mag-asawa? At paano ang pagsasama nila kapag nalaman ni Don Arturo na kasal na sina Adrian at Sofia? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po!